Paano daw kung nasira or nawala ang original na certificate of registration ng iyong sakyan o motor? So marami nagtatanong yan sa akin. So sa video nito, tatalakayin natin kung ano-ano yung mga requirements, paano ang process, at kung magkano nga ba ang gagastusin sa ganyang proseso. Ayan. Una, narito yung mga requirements. For example, yan ay nawala, magpagawa ka ng affidavit of loss sa notary public. Kung yan ay nasira, napunit, nabasa, or naluma, malabo na, pwede mong magpagawa ka ng affidavit of mutilation. Okay? Yan yung mga kailangan mo. Tapos, ihanda ang iyong ID, valid ID, at least 2. Tapos, photocopy ng iyong ORCR. Ayan. Ngayon, kung meron ka na yan, magpunta ka muna ng PNP HPG clearance. Kailangan mo itong kumuha. Ito yung bago ngayon. Dahil dati wala ang PNP HPG clearance, idinagdag ni LTO ang HPG clearance sa requirements dahil maraming na itatransfer, na maraming nakukuha na ng certificate of registration kahit na illegal. Okay? Wala pang papel, hindi pa fully paid sa kasa, talon kasa, karnap. So, isa yan sa dinagdag, yung PNP HPG clearance. Pagdating ng PNP HPG clearance, papotocopy mo lahat ng mga requirements mo na nabanggit ko kanina. Okay? Mag-fill up ka doon ng Motor Vehicle Inspection Report. Tapos, isubmit mo sa HPG personnel. Ayan. Check nila yung mga papeles mo kung tama. Pagkatapos, papuntahin ka sa land bank, magbabayad ka doon. Ayan. Kasi walang babayaran sa HPG, no? So, pagdating sa land bank, pag nakuha mo na yung resibo mo, ipapotocopy mo yon. Tapos, balik ka sa HPG. Ayan. Tapos, kapag nasa HPG ka na, submit mo ulit yun sa police o sa HPG personnel at inspection yung motor mo. I-stencil nila, check nila yung mga engine number, chassis number, tapos pipicturan yung HPG kasama yung nag-stencil. Ayan. Take note, sa mga nag-stencil, meron din yan na abot-abot more, nasa 50, 100, depende kung gaano ka-generous. Ayan. So, ayan. Kapag okay na, pabalikin ka ng HPG within 3 days. So, usually 3 days yan. Or, meron minsan mas matagal, depende kung mahaba yung pila, madami nagpa-process. Yan. Kapag may HPG clearance ka na, after 3 days, no, pumunta ka na sa LTO. Narito na yung mga kumplito ng requirements na dadalhin mo. Affidavit of mutilation or loss, PNP HPG clearance, photocopy ng ORCR, ID mo. Ayan. Take note guys, kung second owner ka, kailangan ng deed of sale na nakanotaryo, ID mo din. Okay? Pwede yun. So, ayan. Kapag nasa LTO ka, nadalhin mo yung motor mo, i-stencil nila ulit yun. Ayan. Tapos, check nila ulit, fill up ulit ng mga motor vehicle inspection report. Ayan. Sinag-i-stencil naman na bahala doon. Tapos, kapag okay na, bibigay sa'yo yung papeles, papasukin ka sa loob sa evaluator. Okay? Kung kompleto yung mga papeles mo, wala nang problema, papuntahin ka sa cashier, magbabayad ka na doon. Ayan. Tapos kapag ka nasa cashier ka na, pumupo muna, tawagin ka na lang sa releasing. So, ayan, ganyan yung pag-process ng duplicate of certificate of registration. Ayan. So, magkano naman yung total na gagastusin? Sa affidavit, more or less nasa 200 to 500. So, depende sa notary public na mapupuntahan mo. Okay? Nung nagpagawa ko, mayroon 100 eh. Ayan. So, pangalawa, HPG clearance, 650 yon. Siyempre, nag-abot ka doon ng nasa 50 ayan, or 100 sa mga nag-stencil. So, dagdag mo na. So, sabihin natin 700. Tapos, sa LTO, nag-abot ka ulit doon sa mga nag-stencil doon sa 50 or 100. So, babahala ka na. So, sa LTO naman, ang babayaran doon ay nasa 80 to 120. Ayan, ganyan yung babayaran. Pareho lang yan sa motor, sa sakyan. Okay? Kung magpapa-affidavit o kung magpapa-duplicate of CR ka. Ayan. So, ilan pang mga katanungan nila? Pwede bang iba maglakad? Yes, pwede po. Kung halimbawa wala kang time, tinatamad ka, mapera ka naman, may kakilala ka, kamag-anak na naglalakad, idagdag mo sa requirements yung special power of attorney, tsaka ID ng maglalakad. Ayan. Pwede ba yung sa ibang pwede ba sa ibang LTO? Mas okay po kung doon ka sa LTO ng mother file mo, mismo tungo dahil doon yung original na record mo. Okay? So, yan. Pero kung yan ay na-transfer na, doon na sa may, basta kung saan yung mother file nakalagay sa certificate of registration. Okay? Kung isasabay mo yung registro, pwede din. Ayan. Isasabay mo yung may iba kang sasabay, syempre iba yung bayad. Ayan, mas may karagdagan yun, syempre. So, dagdag mo din sa minsan mayroon mga
LTO, HPG na naghahanap ng certificate of full payment, lalo na kung yung motor or sakyan is bago-bago pa. Halimbawa, wala pa 1 year, months pa lang, di ba? So ayan, minsan hinahanapan ka ng certificate of full payment, makukuha mo yan sa lending company or sa kasa or sa bangko. Depende kung saan na-loan ang iyong motor o sasakyan. Okay? Pero kung yan ay binili mo lang na walang papel, walang original na photo na ORCR, tapos wala naman affidavit, so sa tingin ko hindi ka makakakuha. Okay? Kailangan kasi may affidavit. Yan. Depende na lang kung makakuha ka ng affidavit na wala yung first owner. Ayan. So, ayun. Para sa mga kareds natin, kung meron pa kami dagdag na katanungan, pwede mag-comment down below, sasagutin natin. Share is caring!